Isinilang ako sa Kalamba noong Hunyo 19, taong 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Teodora. Ang aking kapanganakan ay buti na ikasawi ng aking ina sapagkat nahihirapan siya sa panganak dahil sa laki ng aking ulo. Malapit kami sa isa't isa ng aking nakakabatang kapatid na si Concepcion. Tinuturuan kami ng aming mga magulang kung paano magmahalan at magtulungan. Sa lahat kong babaeng kapatid, pinakamamahal ko si Concha. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Concha sanhi ng isang sakit nung siya ay 3 taong gulang pa lamang. Labis akong nalungkot nung pagkamatay niya. Yun ang unang pagkakataon na lumuha ko dahil sa lungkot at pagmamahal. Kailangan nang pumasok at mag-aral ng ating anak sa paaralan ng Marco. Ngunit mahal, alam mo naman na sakitin ng ating anak. Oo nga, pero kailangan niya pumasok upang matuto sa mga bagay-bagay. Pinapataw mo ko, Tata? Oo, masyado. Tignan muna yung kapatid na si Pepe sa ganyan upang doon na muna malagi at makain. Sige po, Tata. At doon na nga nagsimula ang pakikibaka ko malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lang sa binyan, nasimula agad ang aming klase sa pangunguna ng guro na si Maestro Estiniano Aquino Cruz. Ikaw, Rizal, ano ka mo magsalita ng Espanyol? Kunti lang po, guro. Salitang Latin. Kunti lang din po, guro. Diretso! Ikaw, Jose, ang payat mo lang ang lit para laman mo. Si Jose Chongo. Ikaw nga, bangus! Di bali ng bangus. Di katulad mo, may team ka na nga, maliit pa yung kalaman. Anong gusto mo? Away? Ano to? Ano nangyayari dito? Si Jose po ang nagpasimuno nito. Halika dito, Jose. Sabi niya, naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa aming tahanan. Kabilang nga dito ang pamamalo sa mga estudyante na may kasalanan. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, sumambulat naman ang masamang balita na aking ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na magkasabwat raw ang aking ina at ang kanyang kapatid na si Alberto na lasunin siya. Mula noon, nawalan ako ng tiwala na makipagkaibigan. Huwag mo muna gamitin ang apelido ng ating pamilya dahil sobrang mapanganib. Bakit, kuya? Dahil pinag-iinitan tayo ng mga tao dahil malapit tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama sa pagtaas ng buwis, binibigyan nila ng kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka na mabuti. Anong apelyido ang gagamitin ko sa ngayon, kuya? Sa ngayon, Rizal muna ang gagamitin. Kumuha ako ng entrance exam sa kolehiyo. Sa San Juan de Letra na siyang unang hiling ng aking ama. Nakalaunan ay napunta sa Ateneo. Si Manuel Zeres Burgos ang nagpasok sa akin sa kadahilanan na si Padre Jose Mergen Fernando ayaw akong ipasa. Si Padre Jose Beck siya ang aking unang guro sa unang taon sa Ateneo. Ako ay natapos bilang valedictorian kasama ang aking mga klase.
Noong 1878, natapos ko ang aking kurso na Vocational Surveyor sa Ateneo. Nakakuha sa aking titulong Permeto Agrimensor. Dito ko rin nakilala ang aking unang pag-ibig. Siya ay isang binibining kolehiyala sa dormitoryo ng aking kapatid na si Olympia. Siya, si Gunda Katigbak. May kababaan bahagya, may mga pising namumula-mula, isang ngiting nakakagayuma at nakakaakit. Habang kayakap ko siya, buwaring unti-unti kong nadarama ang napakatamis ngunit nakakasalang pag-ibig. Ang mga sulyap niya ay parang palaso na bumabaon sa kibuturan ng aking puso. Ngunit naudlot ang suyuan nang pinauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ang kanyang nakakatandang kapatid. Pagkatapos kong mag-aral sa Ateneo, tumungo ako sa Universidad ng Santo Tomas. Ang unang programa ko ay Filosofiya at Panitikan. Ngunit nang maglaon, lumipat ako sa medisina dahil ang bunsong lalaki noong unang panahon ay kadalasan ginagawang pari o doktor upang pagsilbihan ng kanilang mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Mababa ang aking nakuhang marka sa UST kumpara sa Ateneo. Hindi rin ako masyadong nasiyahan sa pananatili sa Kolehiyo de Santo Tomas dahil sa diskriminasyon sa lahi at nakakasuklam na estilo ng edukasyon ng mga praile at mga Dominiko. Ang pangalawang Leonor ng aking buhay, siya si Leonora Rivera. Siya ay may maputing balat, alon-along buhok na mga mula-mula at maliit na bibig, may kalakihan, may maitim na mata at mahaba-habang pilikmata. Ilong na may katamtamang tangos, ngiting binabagatan ng dalawang bilang daloy na malarosas na mga pisngi. Matamis sa tinig na binabagatan ng kinahali-haligan na halakhak. Ito ang ating dream na kasunduan. Pumunta ko ng Europa, pag-aaral ng medisina, at doon ang patuloy ang karanasan ng bayan. Bakit ako? Ako muna ang iiwan dito. Ako ang bahala kahilan natin dapat. Bakit ako? Bakit hindi kayo? Dahil ikaw higit ng ginabang doon, Pepe. Hindi na ako nagpasin ito. May nag-usapan nito ng ibang panalig. Papadala ka namin ng pagkasunod buwan-buwan. Paano sila Ninang? Paano sila natatakam? Malalaman lang nila kung nasa kanya ka na. Paano si Leonor? Pepe, ba't ang dami mong tanong? Sarili mo naman iniisip mo. Umalis na ako patungong Espanya. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na kumukonekta sa ibang Pilipino na nananais ng reforma. Isinulat ko ang aking unang nobela na Noli Me Tangere, isa aklat na tungkol sa madilim na aspeto ng kolonya na naghahari ang Espanya sa Pilipinas. Particular, pinagtuunan nito ang papel ng mga Katolikong praile. Ang libro ay pinagbabawal sa Pilipinas, bagamat maraming kopya ang nakapasok sa bansa. Dahil sa nobelang ito, naging tudluan ako ng mga pulis. Ang aking pagbabalik sa Pilipinas noong 1887, napaikli ang pagbabalik ko sa Europa, patuloy na nasusulat. Sa panahong ito, nilabas ko rin ang aking sumunod na nobela, ang El Filibusterismo, noong 1891. Minathala ko din ang mga artikulo sa La Solidaridad, isang pahigang naghahanay sa isang propaganda. Sa mga reforma na tinaguyod ko, hindi kasama ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya. Ako ay nananawagan para sa pantay-pantay na pagtrato ng mga Pilipino sa paglilimita sa mga kapangyarihan ng mga Espanyol at representasyon ng Pilipinas sa Korte ng Espanya. Naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa isang sulok. Humahanga ako sa iyong katapangan, ngunit nalulungkot din dahil kita-kita kong magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ni Ina sa isang Ingles,
Bagamat hindi ko siya gusto ay nagsukamo at nanaig na tatanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan kagaya ng matagal kong paghihintay sa'yo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako pero nanatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Patuloy na nagmamahal, Leonor. Ang matapang kong pababalik sa Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay noong Hunyo 18, 1972. Ito ang aking pangalawang pababalik sa Pilipinas, pangalawa sa aking pag-uwi noong Agosto 18, 87. Alam ko na papasokin ko na naman ang magulo at napanganib na mundo. Ngunit determinado akong lumaban hindi para sa Espanya, kundi para sa Pilipinas na mismo. Mga kapatid ko, dito sa samahan. Anong sigaw? Mga api! Patayin ang mga kalaban! Patayin ang mga kalaban! Kunin niyo yung mga selula. Sa araw na ito, pinuputol ko na ang ugnayan natin sa mga Espanyol. Mga Espanyol, nag-api sa ating bayan. Unitin ang mga selula! Unitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Nagpadala ako ng 2 sulat kay Gobernador General Despojol na gusto kong tulungan ang mga Pilipino na nagkaroon ng bagong buhay sa Borneo at hiningi ko ang suporta ng Gobernador General. At sa pangatlong liham naman ay sinabi ko na magbabalik ako sa Maynila upang may kasatuparan ang Borneo Colonization Group Project. Yan guy, according to the note of Hong Kong Consulate, Rizal is on his way to the Philippines by now. Files a case against him about anti-religious and anti-patriotic education. Sí, gobernador. Sa madilim na mundong ito, ngunit sa aking puso nananatiling liwanag ang pag-asa. Ang kalayaan ay di madamay sa karanasang ito. Hindi ako magsasalita laban sa aking mga kapatid at kasamahan. Ang yari sa aking kapatid at kasamahan, hindi ako magtataksil. Sige, ipagpatuloy mo ang katigasan ng ulo. Sa huli, di kayo mananalo. Kayo, ng kapatid mo na si Rizal, ang dahilan kung ba't nagkakagulo dito. Hindi ako susuko. Dahil ang laban namin ay para sa kapayapaan at karangalan ng aming bayan. Kahit anong gawin ninyo, hindi ako papalaban. Sige, pagpatuloy mo ang katigasan ng iyong ulo. Sa huli, di kayo mananalo. Tama na yan, itigil mo na yan. Wala nang silbi ang papakahirap sa kanya. Ganyan talaga sila, matitigas ang ulo, mayayabang. Mayayabang! Muchos to, Senyor Abelalde. Ako po si Jose Rizal. Kasihan kung magkilala ka, Senyor Rizal, ako si Luis Andrade, isang abogadong ipinadala upang tumulong sa kasong legal. Lubos po akong nagpapasalamat sa iyong pagdating. Inaasahan kong makatulong kayo at aking makarapatan. Pinapangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang may pagtanggol kayo ng maayos. Ako po ay naglakbay ng malayo upang personal na maunawaan ang inyong sitwasyon at masiguradong mabigyan kayo ng hustisya. Ang inyong dedikasyon ay lubos pinapahalagan. May mga dokumento at ebidensya po akong ibabahagi upang may palawanag ang aking motibo at layunin sa aking mga gawa. Tiyak na dapat nating bigyang linaw ang mga pangyayari at maipakita ang tunay na diwa at hitakain ng inyong mga kilos. Ipangako niyo sa akin na sasagutin niyo ang aking mga tanong na tapat at bukas. Walang pag-alilangan, Senyor. Handa akong ipagtapat ang totoo at layunin ng tulak ng aking gawa. Malalampasan din natin ang mga pagsubok na ito, Senyor Rizal. Ako ang magiging boses niyo sa hukuman at ipagtatanggol natin ang iyong karapatan at katarungan. Maraming salamat, Senyor Abelalde. Paalam bayan kong minamahal, lupa mong sagan sa sikat ng araw. Hiling paraiso nitong pumanaw at
perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiya ang hinahain ko, kahimay aba ang aking buhay, kung ito'y maging dakilang may alay sa iyo, kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. An ultimo pabor, let me face the firing squad. Impossible! At least, bear my head. In the name of the King of Spain, anyone who resists his voice of the criminal will also be executed. Prepara! Consumatum es.